Bakit hindi kumakain ang tao ng carnivores? Bakit kadalasan hindi kinakain ng tao ang mga hayop na kumakain ng kapwa nila hayop? Kapag piyesta, kompleto ang tao sa karne. Karning baboy, karning baka, karning manok, karning itik, kahit karning kalabaw. Pero ang mga karning yon ay mga herbivores o mga hayop na ang pangunahing pagkain ay halaman. Alam natin na may mga taong mapangahas at kumakain ng mga pagkain na maituturing na exotic, gaya ng sawa, buhaya at pating. Pero kadalasan, hindi kumakain ng tao ng mga carnivore o mga hayop na pangunahing kumakain ng iba pang hayop. At maraming hypothesis na nagpapaliwanag kung bakit hindi karaniwang kinakain ng tao ang mga carnivore. Kung ano ang mga ito, tara, pag-usapan natin yan. Sa Animal Kingdom, may tatlong pangunahing uri ng diet ng hayop. Herbivores na ang tanging kinakain ay damo at halaman, carnivores na kumakain ng karne ng ibang hayop, at omnivores para sa mga hayop tulad ng aso at oso na kumakain ng parehong halaman at karne. Ang tao ay itinuturing na omnivore. Ibig sabihin, karaniwan sa diet ng tao ang mga gulay, prutas at karne ng mga hayop tulad ng manok, baboy, baka at itik, pati na rin ang mga seafood. Importante ito para sa nutrisyon ng tao. Hindi kasama rito ang pagkain ng karne ng mga mababangis na hayop na carnivore, gaya ng tigre, leon at buhaya. At merong 5 mga dahilan yan. Number 1. Inefficiency. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi kumakain ng mga carnivore ang tao ay simple lang, lugi. Bakit? Ipagpalagay natin na may sarili kang farm. Gusto mong mag-alaga ng tigre para kainin. Wow! Astig naman ang ulam. Tigre! Pero teka muna. Para mapanatiling malusog ang tigre, hindi mo siya pwedeng pakainin ng gulay o kanin. Kailangan niya ng karne. Ibig sabihin, bago ka pa makakakain ng karne ng tigre, kailangan mo munang magpalaki ng maraming baka, baboy o iba pang hayop na kakainin niya. Kailangan ng isang baka ng halos 10,000 calories ng damo para lumaki at mabuhay kada araw. Ang calories ay ang sukat ng energy na nakukuha ng katawan mula sa pagkain. Pero hindi lahat ng energy na yan ay nagiging karne. Malaking parte ay ginagamit niya para huminga, gumalaw at manatiling buhay. Sa madaling salita, mga 10% lang ang napupunta sa karne na pwedeng kainin ng tao o hayop. Mga 1,000 calories lang ang mapapakinabangan. Parang 2 steak lang yon. Ganun lang kaliit ang energy na makukuha ng kakain sa kanya. Ngayon, ipapakain mo yung 1,000 calories ng karne ng baka sa tigre. Pero kagaya ng baka, hindi lahat ng energy na yon ay mapupunta sa karne ng tigre. Karamihan ay gagamitin niya para mabuhay. Ibig sabihin, mula sa 1,000 calories ng karne ng baka, 100 calories worth lang ang mapupunta sa karne ng tigre. Mula sa 10,000 calories ng damo, naging 1,000 calories ng baka. Tapos naging 100 calories na lang ng tigre. Sa bawat step, nababawasan ng 90% ng energy. So kung kakainin mo ang tigre na may 100 calories, halos wala ka nang makukuhang energy at nutrisyon para mabusog. Kaya lugi ka, gutom ka pa rin at ubos ang resources mo. Mas mainam pa kung kakainin mo na lang ng diretso ang baka. Makakakain ka pa ng 1,000 calories na mas malaking karne ng baka kumpara sa maliit na karne ng tigre na 100 calories lang. Isipin mo rin kung ganoon, bakit kumakain ng tao ng mga carnivores na isda gaya ng tuna? Hindi naman sila pinalalaki sa farm, hinuhuli lang sila sa dagat. Kaya kahit may energy loss din gaya ng sa lupa, hindi masyadong ramdam kasi libre itong nakukuha. Pero kung mag-aalaga ka ng pating o tuna sa isang fish farm, nako, balik ulit tayo sa problema. Masyadong magastos at masyadong sayang. Number 2. Flavor. Isa rin sa mga pinakaposibleng sagot kung bakit hindi kumakain ng tao ng carnivore ay hindi sila masarap. Hindi kasi lahat ng karne ay pantay-pantay ang lasa. At pagdating sa mga hayop na puro karne ang kinakain, may ilang dahilan kung bakit hindi ito ganoon kaaya-aya sa panlasa ng tao. Una, matigas ang karne nila. Dahil palaging gumagalaw at nanghuhuli ng ibang hayop, mas maraming muscles at halos walang taba ang katawan ng mga ito. Wala halos yung malambot, makataas at malinamnam na parte na hinahanap-hanap ng dila ng tao sa karne. Kaya mas matigas itong nguyain.
Kakain ka ba ng karneng halos hindi mo na manguya at masakit sa ngipin? Mas madali namang kainin ang karneng manok o baboy. Pangalawa, may kakaiba itong lasa. Ang kinakain ng isang hayop ay nakakaapekto sa kung anong lasa ang ibinibigay ng karne nito. Tulad na lang sa baka, iba ang lasa ng galing sa damo kumpara sa baka na pinakain ng grains. Kaya kung ang isang hayop ay puro raw meat ang kinakain, pwedeng may mga naiiwang chemicals sa katawan nito na nagpapalabo ng lasa. Tulad ng urea o mga compound na galing sa nabulok na karne ng kinain nila. Sabi ng mga hunters, yung karne ng oso, kapag spring at puro berries ang diet nila, mas malasa raw ito. Pero kapag autumn at puro isda ang kinakain nila, parang may malansang aftertaste. Kaya kung anong kinakain ng hayop, madalas yun din ang nagiging lasa nila. Pero bukod sa lasa, merong mas nakakatakot na dahilan kung bakit dapat wala sa menu ang carnivores. Number 3. Contamination. Isa sa mga pinaka-importanting dahilan kung bakit hindi kumakain ng carnivore ang tao ay ang contamination. Kung iisipin mo, parang mas wild nga namang kainin ang leon kaysa sa baboy o baka. Pero hindi lang dahil sa itsura o dahil nakakatakot ito. Ang totoo, mas delikado sa katawan ng tao ang pagkain ng mga hayop na kumakain ng kapwa hayop. Kasi habang nabubuhay ang hayop, kahit gaano pa siya kalinis o kaalaga, may chance pa rin siyang makakuha ng kung ano-anong dumi sa katawan. Pwedeng parasites, bacteria, viruses, o mga nakakalasong metal gaya ng mercury. Halimbawa, kapag ang isang hayop ay kumain ng ibang hayop, lahat ng dumi na nasa katawan ng kinain niya ay napupunta rin sa kanya. Kung paulit-ulit itong nangyayari, halimbawa, isang leon na kumain ng hyena at yung hyena naman ay kumain ng zebra na may sakit, nagsasama-sama ang mga toxins at microbes sa katawan nila. Parang domino effect. Habang tumataas ang level ng food chain, mas dumarami at mas naiipon ang salin-saling contaminants sa katawan ng hayop. Kaya mas delikado ang mga carnivores sa tuktok ng food chain. Ngayon, isipin mo, kung kakain tayo ng ganitong uri ng hayop, parang kinain na rin natin ang buong history ng dumi ng mga kinain niya. Kaya nga yung baboy, manok o baka, dahil hindi sila kumakain ng kapwa nila hayop, mas madali silang linisin. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang ilang species ng carnivores ay may sobrang taas na level ng mercury at iba pang toxins sa katawan. Lalo na yung mga apex predator. Delikado ito sa tao, lalo na sa mga bata, buntis at may sakit. Kaya kahit may mga karne ng carnivores na hindi naman toxic, mahirap pa ring magbakasakali. Number 4. Beliefs. Oo, ang pagkain ng carnivore ay hindi efficient, hindi masarap at hindi safe. Pero may mas malalim pang dahilan kung bakit hindi ito kinakain ng tao. Ito ang papel ng kultura at relihiyon sa buhay ng tao. Sa ilang paniniwala, bawal ang kumain ng mga hayop na nanghuhuli at pumapatay ng kapwa hayop. Halimbawa, sa Judaism, hindi pinapayagan ang pagkain ng mga predator. Sa Islam, bawal kainin ng mga hayop na may pangil o matutulis na kuko. Karaniwan, ito ang mga mababangis na hayop na puro karne ang kinakain, tulad ng leon, tigre, lobo, agila, lawin, at iba pang predator. Kahit hindi ka kabilang sa mga relihiyong ito, mapapansin mong bihira pa rin sa maraming bansa ang kumain ng carnivore. Parang kahit walang klarong batas, may nakaukit na limitasyon sa isip ng tao. Dito pumapasok ang usaping moralidad. Sa paglipas ng panahon, naging mas malalim ang pagtingin ng tao sa tama at mali, hindi lang para sa kapwa-tao, kundi pati na rin sa mga hayop. Lalo na sa Kristyanismo, malaki ang epekto ng aral tungkol sa awa at paggalang sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang bawal o pwedeng kainin, kundi pati na rin sa kung paano makitungo ang tao sa hayop. Kung ano ang karapat-dapat patayin para kainin at ano ang masyado nang malapit sa tao. May mga carnivore na hindi talaga itinuturing na pagkain ng tao, kundi bahagi ng mundo na nirerespeto, tulad ng mga pusang kasama sa pamilya at mga hayop na kinatatakutan o hinahangaan gaya ng tigre, leon, agila at lobo. Number 5. Restriction. Panghuli. Kaya hindi talaga karaniwan sa tao ang pagkain ng carnivore ay dahil sa pinakadiretsong sagot. Bawal. Hindi lang basta pinagbabawal ng relihiyon o nakasanayan sa kultura. Sa maraming bansa, may malinaw na batas na nagbabawal sa pagpatay at pagkain ng mga hayop na carnivore. Lalo na yung mga delikado na maubos. Sa Pilipinas, merong Republic Act No. 9147 o mas kilala bilang Wildlife Resources Conservation and Protection Act.
Ayon sa batas na ito, ipinagbabawal ang pagkuha, pagpatay at pagkain ng mga hayop na kabilang sa wildlife. Lalo na kung sila ay endangered or threatened species. Kabilang dito ang mga carnivore tulad ng mga agila, bayawak, musang o kahit mga wildcats. Kapag nilabag mo ang batas na ito, pwede kang makulong at pagmultahin. Bahagi ito ng layunin na mapanatili ang balanse sa kalikasan kasi ang mga predator ay may mahalagang papel sa ecosystem. Sila ang tumutulong para hindi dumami ng sobra ang ilang hayop at sila rin ang nagbabantay sa natural na kaayusan sa kagubatan at karagatan. Kapag naubos sila, maaapektuhan ang buong kalikasan at sa huli, tao rin ang maaapektuhan. Kaya bakit pa nga ba kailangan kumain ng tao ng mga carnivore kung marami pa namang ibang opsyon? At kung naubos na ang mga karne, pwede namang insekto gaya ng grasshopper o kaya naman ipis. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.